Kumusta? Kumusta po? Live na naman po tayo ngayon, bigla-biglaan. At salamat po sa Diyos sa pagkakataon na tayo'y makapag-live muli at buhay pa rin. At nabubuhay pa. Salamat po sa Diyos sa lahat ng bagay at sa mga pagtitiis, mga tiisin man, mga pagsubok. At sana po kayo ay malusog, masaya at masigla kasama ang inyong pamilya. At kung kayo'y nag-iisa, ay masaya po kayo sa Panginoon. Ngayon, yung aking pangako po, yung sa tatlong sungay at sa palaka. Hindi ko po nabuksan yung aking computer, hindi ko po na set up din yung aking background, kaya po puro ito, yan, yung mga dingding na may mga guhit-guhit. Yan. Yan po talagang aking buhay. Ayaw ko naman pong makipagplastikan kung ano po yung nasa buhay ko, yun lang po. Napakasimple lang po. But meron po tayong hinaharap na mga pagsubok at hindi ko pa po na-actionan kasi gaya nga ng sinabi ko, yung panahon paulan-ulan, pabaha-baha, mahirap po pag nabaha tayo. At nasa biyaheng basang-basa tayo ng ulan, dala-dala natin yung mga documents, mahirap po. Mayroon akong gustong mga lakarin, hindi ko basta-basta malakad kasi America or CIA, I know any one of you or you are listening, maybe you know my part, and with courage and belief that maybe one day I will visit your place, the US Embassy, and will ask for help. It's because the pressure, the geopolitics is very tremendous. A simple man like me can't handle pressure too much beyond my power. Small people are small people. We can't handle pressure from the higher powers. And maybe since I have no wealth, I have nothing, but what I have is friends. I know a man in the Philippines who has stars in his hand, both right, star in his right hand and star in his left hand. And I know a man who has a pyramid on his right hand and left hand. Each pyramid his own eye. And I know them both. I know them. And maybe also I know a man who has a 4 implant device in his head. If you are interested, it's up to you. But I'm very willing to help you in any ways, to help America in any ways, to keep my promise to my friend Gregory Bacon, who died again. He died January 31, 2020. It is my longing desire to help America, to give something to America. And it's not new because my Facebook posts are all for America, exposing the communist secret, even the secrets of the dragon. And also I posted biblical questions, which one time I had a chance to talk to ChatGPT-5, and then we have about a 10-minute conversation, and it was a very fruitful conversation. The ChatGPT-5 said it was a collaborative conversation. And I suggested to ChatGPT-5 that I've been teaching him. Also, during our conversation, I was able to unlock the secret of ChatGPT-5. So it's not a hard thing to do. So maybe you may see me as a loose cannon on deck, but I am not a loose cannon on deck. I'm just a lowly man who wants to finish my work with dignity and honor.
However, I was dealt with unjustly. I know the I know the cause, but then I do not have the resources. I do not have connection to find out who they are, who is behind this this action, the things they have done to me. Fighting the dragon is not easy because they are very powerful. Again, market has a secret. If you turn upside down letter M, it's W. It's called Warket. Warket, Wartech, Techram, Techro, War of Technology. See, I know the geopolitics between the US and the China are going intense, and I'm not afraid to speak up, to speak out, to speak my mind. I know the pressure is immense. I have seen their assassins. Well, it's not a hard thing to do to expose them, and their strategy is like a constricting boa. If you see the map, I've been posting that the about the art of coincidence. Sources is the Bible. Again, you can check my post. And also during 1977, Marcos exposed the prophesied the trajectory of the Chinese economy under Deng Xiaoping, who opened the China economy, communist China economy, to the world, while at the same time hijacking technologies. And at the same time, their goal is to copy at the same time to weaken America by economy. Not only economy, but militarily in technology. I hope you, America, you're awake. And if anyone of you listening, America or CIA, thank you. And again, I'm not afraid. I've seen their assassins here, even their witchcraft. They pay people who have black magic. I encountered them here, but I am not afraid because I believe in God. America, if you're interested, I don't know what to offer you, but I offer you my loyalty, my integrity, just to expose the dragon. I'm not afraid. I do not fear the dragon here. They have businesses here. They can see me 24/7. Oh, hi. Hi, already know. Thank you for watching. And to my new followers and my new subscribers, I hope you find this channel helpful and and meaningful. And America, you just need to wake up. You need to wake up. President Trump, sir, uh, you're doing a great job. You're doing a fine job for making America great again by reviving the American manufacturing power. That's it. So again, na-explain ko na dati, the dynamics of the economy is the manufacturing power. Kasi yung manufacturing, it means labor, means production, the local economy, everything. The dynamics of the economy is within the manufacturing power, within the manufacturing. What you need to do is to shadow
Shadow the Dragon. 1978, Snake in the Eagle Shadow. You just need to wake up. You have been warned way back 1978. America, wake up. The power of the country is within its people and within its manufacturing power. And the dragon is constricting the world by manufacturing, copying, piracy. Even Nike, Reebok cannot file a case against the communists within their country. It's because their law, they have laws that protect piracy. They have laws that protect people who copy technology. Where, however, if they copy things and they sell it abroad, then you can file a case. But then within the Chinese economy, not a chance. Because they will protect their own skin. They will protect their hide. Again, punta po tayo doon sa Tatlong Sungay at sa Palaka. Hindi ko mabigay muna yung mga passages kasi hindi ako nakaupo sa tapat ng computer ko, hindi ko na ihanda yung dapat kong ihanda kasi puro ito impromptu. Ang masabi ko lang sa Palaka, kung kayo'y nakatayo, makita mo yung palaka, literal na palaka. Pag nakaupo yung palaka, anong makita mo? 'Di ba hugis palaka, yung hugis niya. Top view, front and back na view ng palaka, tingnan nyo po. Kasi nakasaad po yan sa Revelation, yung espiritu ng palaka ay, espiritu ng demonyo ay yung palaka. Sa mundo natin ngayon, umiiral po yan sila, matagal na po silang umiiral. Yung pinakapalaka po, ano po yan, kung titingnan mo yung hugis niya, yung feature niya, the feature of the frog is existing long ago. Why? Tingnan nyo po yung mga edifice, yung mga structure, sa structure lang po. Di ba may mga structure? In what particular structure? Sa religion po. In religion, you can see structures that shape like a frog. Tama po ba yung Bible? Tama po. Nakasabi po yan sa Book of Revelation. Probably I will make a follow-up tomorrow with regards to the passages doon sa Book of Revelation. The spirit of the dragon are frogs. Nakasaad po yan sa Biblia. Sa Book of Revelation po. Ngayon, nung sinulat yan ni Apostle John, bago siya na maalam kasi siya yung huling sumulat nun ng Book of Revelation. Actually, may taga-sulat siya, ang tawag diyan. It's called the amanuensis or secretary kasi malabo na yung mata niya. Pero nakapagsulat po siya. Yung physical being niya, ano po yan? The physical being of John is very old. But then during doon sa spiritual state niya nung dinala siya sa langit, to see and write, sinulat niya po iyon. Yun nga lang nakakapagtaka kasi may mga ano po yan may mga nakapaloob na mga secret doon. Mahirap na lang minsan pag-usapan kasi tulad ngayon nabubuksan din sa isip ko. Remember, ladies and gentlemen, not only that I teach or I bring up things or matters concerning the Bible, not that I am teaching, but also I am learning. I am speaking, but then also the same time I speak, I also learn. It's not that I speak because I know. No, hindi po. No, it's not. The moment I speak po, the same time, at the same moment, at the same moment, I learn also. So therefore, I do not speak of my own kasi Bible naman po yan I speak doon sa Bible. Kasi nung dinala si John sa langit, meron ba dong material na bagay tulad yung pangsulat tsaka papel? Di po ba wala? Bakit nung nakita niya yung pinasulat sa kanya? Paano siya nakapagsulat? See? Mga secret po yan sa Bible. I don't know kung may mga nagtanong na po iyan. Pero very controversial kasi yan Ang tanong kasi dyan, the question is, how did Apostle John write when he went up to heaven by the Spirit? Did he brought with him ink or papyrus? Or paper, whatever, writing material? Wala
Yung physical being niya, naiwan sa lupa. But then the spiritual being niya, the spirit being niya, yun ang dinala sa langit. That's the spirit being po na nakapagsulat. It's not the physical being niya. Kasi, kumbaga, in a trance siya eh. Pero nakapagsulat siya, nakakapagtaka. Paano niya nasulat yon? So, very controversial po yan. Itanong nyo na lang po sa mga minister if you want to talk about it. Probably tomorrow, you can chat it down and post your question. And then I will get back to my topic about the frog. So again, back dun sa frog. Again, yung frog po na espiritu ng demonyo, by structure po, tingnan nyo po yung structure, particular sa religion. Nakikita nyo na po ba? Nakakatakot po ba, di ba? Pero hindi po kailangan matakot yan. Kasi ang katotohanan, the truth shall set you free. Sino po yung katotohanan po? Yung Panginoon po. Ngayon kung sinasabi ko man iyan with regard sa spirito ng demonyo ay palaka, yun po talaga yung spirito niya. Kasi they made a structure, a building, an edifice shaped like a frog. Nakita nyo na po ba? Familiar na sa inyo? Nag-picture na sa inyo, sa isip nyo? The spirit being. Ang spirito kasi ibig sabihin nun sa biblical context and the biblical aspect. Yung spirit kasi, it's not just the being. Also the teaching, the learning, the doctrines. Yun po yung spirit po yan eh. Those are elements of spirit. Those are the essence of the definition of biblical of the word spirit. Kasi ang sabi doon sa Revelation, Proverbs 1:23, return at my reproof. Behold, I will pour out my spirits in you and I will make known my words to you. Yung sabi ng Panginoon yun. So therefore, ang isa sa paliwanag doon ng Panginoon sa Biblia, yung spirito is the unawa, is the understanding. It's the knowledge. If you say knowledge, understanding, or spirit, magkakapatid po yan or magpipipinsan. Ang tawag po dyan, thesaurus or synonyms. They are synonymical or synonyms. They are related or relative or intertwined. Okay? Yan po ang isa ibig sabihin ng that's the many definition or meaning of the word spirit. Spirit is understanding, learning, teachings, doctrines, wisdom. Those are spirits. Okay? However, there are also spirit of God. Ang nakakaintindi ng spirit of God, ito yung spirito niya. What about the tao? Spirito din ng tao. So, about ang spirito naman ng demonyo, meron po yan siya mga edifice. Yung structure po. Kahit ano po yung definition, design. Tingnan nyo po sa harap yung frontal na view, yung front view ng mga building. Nakita nyo na po kung gaano karami yung mga espiritu ng demonyo. See? Ngayon, wag lang po kayong matakot kasi ako ramdam ko na rin yung dinadanas ko ngayon eh. Talagang grabe din po. Talagang nagtatrabaho ka, nagpa-process ka, may panalangin ka, ayaw kang pakinggan, na inaasahan mo sana na sa panalangin mo, papakinggan ka, hindi ka pinakinggan. So, America again, I cannot handle the pressure kung ito'y may mga external. I know there are external forces involved. It's because of the expose I did in the Facebook, using the Facebook. I did an expose. I was pressured I decided to go live. It's because of the pressure. I can't handle it anymore kasi para akong sasabog sa loob eh. Kasi ang demonyo ayaw lumaban. Lucifer, Satan, the devil is a coward being. Is coward po yan siya eh. He's a traitor, he's a coward. Baphomet, your star is only one. There's a man in the Philippines, in him 3 stars. You only have one, but you make people slaves. You make people slaves. I'm not afraid of you.
So, why you worship, again, doon sa mga naloko, why do you worship Baphomet? Because of the power, because of the economic gain, because of prestige, because of temporary power or carnal power. Here's the thing. You do not know why you worship. I mean, you worship Baphomet for temporal power. But then you do not know the power God has given to man. It is greater than Baphomet, greater than Lucifer, Satan. Those are cowards. Again, I summoned the man with the star in his right hand, the star in his left hand. I summoned the man who has a pyramid in his right hand and pyramid in his left hand. Each pyramid has its own eye. Prepare for battle. Prepare for war. Ancient war should be 1 versus 1. In Jude 1 verse 9 ba yun? Yung nag-usap si Michael. Nag-usap sila ng Diablo. Yun sana harapan. Harapan. Face off. Face to face. Face to face. Maalala ko pala nung nagtrabaho ako noon, nung sa Parola pa ako noon, doon sa opisina, meron doong yung tinatag na opisina, yung salamin po siya. Yung kasama ko sa tuwing gabi, tinatawag niya ako, sabi niya, pwede kang umakyat sa opisina, doon ka na mag-computer. Sabi nga nan, may internet tayo. Sabi niya, kung baka pwede mo ako sumama, tulog din. Abay, natulog ako doon, sinamahan ko nga kasi siguro wala naman sa ako kasi gusto kong samahan siya dahil natatakot ka siguro. Nung minsan nakahiga ako doon sa folding bed, doon sa opisina, meron pong tinatawag na conference room. Ay nandun ako sa loob ng conference room kasi nga binuksan niya yung aircon, malamig dahil mainit pagka patay yung aircon. Matagal na ito, somewhere 2009. Nakahiga ako doon sa folding bed. May nakita ko babae, naka-uniform pa. Ang tawag doon sa uniform niya, naka-type B. Anong tawag doon? Basta nakapangsuot sa pang-opisina. Ngayon, dumaan siya doon sa conference, malaking babae. Siguro mga about 5'10 din. Laki. Lumingon ako. Sabi ko, sino kaya ito? First time ko lang nakita. Tapos, tumayo ko siga kasi about mga 3 to 5 minutes, hindi pa rin bumabalik. Mantakin mo, pinuntahan ko doon kasi pumasok doon sa opisina ng boss namin, alam ko man nakasarado yon, hindi pa rin siya bumalik. Pagtayo ko, sinundan ko yung babae, labas ako sa conference room, tapos sinundan ko doon sa papuntang opisina. Pagbukas, tinulak ko yung pinto, nabay nakalak. Kasi alam namin, walang tao, nakalak talaga yun. Tapos pinagbubuksan ko yung ilaw, binuksan ko bintana, puro naman nakalak. Sabi ko, saan kayo pumunta yun? Ngayon sinilip-silip ko doon sa ilalim ng mga mesa, as in wala talaga. Wala, hindi ko pinansin, hindi man ako takot ka ako. Bumalik ulit ako sa conference room, tapos natulog na. Sa loob-loob ko, kaya pala yung mga kasama ko, tinatawag ako rito pag gabi. Kasi pala meron talaga dito. Iba pa yon, may mga incident pa dyan na mga nagtatype ng keyboard. Tapos yung computer nag-on and off. Okay lang yun yung on and off kasi pwede mong isetting yun eh. Pero yung keyboard na may nagpipindot, ganon, tak, tapos tunog ng keyboard, tapos pag sinisilip mo, ganyan, walang tao. Sabi ko, matindi yun ah. And one time din, somewhere din yun, about 2009 pa rin, umulan. Tapos yung ulan pumasok doon sa opisina, bumaha ngayon yung sahig. About 12 o'clock yun, 12 midnight. Sinasalo ko yung tubig. Binalde, salo ko ng tubig. Meron kaming tawag doon, yung electronic door. Yung susi doon sa electronic door, magnetic card. Igaganon mo yung magnetic card, tak. Magbubukas yung lock, taka tutulak mo na lang. Hindi siya disusi Magnetic door siya. Wala siyang yung literal na susi, kumbaga card, magnetic card.
Gabi na yun, hating gabi, magalaw. Past 12 na midnight, about 12 to 1 in the morning. May ginagawa ako doon. Kumbaga sa nag-i-encode ba? Umulan ngayon. Sinalo ko ngayon sinalo ko ngayon yung tubig doon sa balde. Mantakin mo siyempre maingay Ganon yung ingay ng tiles, yung plastic sa tiles. Binubuhos ko sa may balde yung tubig. Mantakin mo dun sa pinto, about mga 3 to 4 feet siguro, 3 to 4 feet na being, tumagos sa salamin. Tapos galit na galit gumanon sa akin, no? Parang gumanyan. Asyak ako. Napaganyan ako. Tayo ang balahibo ko. Nagulat ako. Hindi naman ako namutla. Basta nagtayuan ng balahibo ko. Hindi naman ako takot. As in, nagulat ba? Siyempre, kahit sino mang tao, pag nagulat, nagulat na shock ganyan. Pero hindi ako natatakot. Yun, yung mga experience na yan. Tapos, doon din sa building na yan, naglalakad ako minsan, nakasapatos, nakatali, mahigpit yung sapatos ko. Matakin mo yung hangin sa paanan ko. Ramdam ko yung may parang inaangat ka, gusto kong itapon sa labas ng building. Matinding mga spirit being na yan. Tapos nung minsan din, mga 2005 to 2006 yon. Kasagsagan yun ng red alert. Sa computer lab namin, meron mga red alert. Dun sa opisina, na-assign ako sa research. May computer kami doon. May naka-install doon na red alert. Ang ginawa ko, pagka free time ko, aakit ako doon. Magpupuslit ako doon, tapos maglalaro ako ng red alert. Mantakay mo, patay lahat ng ilaw. Nagko-computer ako ganyan. Nagko-computer na ako. Merong umihip sa tenga ko dito sa kanan. Gumayan. Dito, umihip sa tenga ko. Pag ganyan ako, hindi ko pinansin. Laro pa rin ako ng laro. Siguro nanawa kakagad dun sa tenga ko. Wala. Hanggang sa nanawa na ako. Napagod ako kakalaro ng red alert. Bumaba na ako. Hindi ako natatakot. Kasi may sekreto rin kasi sa buhay. May mga bagay sa buhay na mga sekreto. If this is a way to wake you up, America, I hope you wake up. The Philippines is the lion. And again, the Philippines will be the one of the characters, one of the nation that was prophesied in the Bible that will be that is unfolding. Kasi nakita na yung dragon, right eye is the Hainan Island, the left eye is the Taiwan, about to swallow the lion, the Philippines. Makita po yan sa geography. Yung border ng China, bakit gusto nila kunin yung Taiwan to complete the eye of the dragon. Yan po. Isa pong event yan na hindi po natin maiwasan. May mga bagay tayo na gusto nating ipanalangin. Minsan hindi nangyayari kasi may mga bagay na tawag dito na kailangan harapin. So kung matakot tayo, may sinasabi po dyan sa Revelation 21 verse 8. Lalo sa mga duwag ay second death po. Sa abang lingkod ninyo, although I have, kumbaga parang sa kanta, I have nothing also, matakot pa tayo, mahirap po. Sabi nga doon sa, I think nasa Matthew 10, sinabi ng Panginoon doon sa mga disipulo, huwag kayong matakot sa mapatay sa laman na hindi naman makapupuksa ng kaluluwa sa impyerno. You see? Magsalita man ako rito tungkol sa mga bagay na ganyan, hindi natatakot, hindi naman po kailangan. Marami na po akong nakikita. Kahit dito sa amin, meron akong nakikita, naglalakad sa gitna ng kalsada, napakaitim. Tumabi na ako noon, papasok na ako sa, palabas na ako ng highway. Nandun sa gitna. Siyempre dapat, pag nadaanan mo, may ilaw, may headlight ako, bukas yung headlight ko .
dapat makita mo na may tao. As in, wala talaga. Dumaan, tiningnan ko pa ganyan eh. Dumaan yung para siyang cardboard na kulay itim. Sabi ko, nung pinaggagawa nitong naglalakad, parang cardboard na napakaitim naman nito. May ilaw na, hindi pa rin Grabe, matindi yun. Doon sa highway, marami nang namatay doon. Mga nasagasaan, grabe mga aksidente dyan. Sabi nga nila, baka yan. Hindi naman ako natatakot. Ang atin lang, manalangin lang tayo lagi na tayo ingatan ng Panginoon. Bagaman sa ating mga kahinaan, pagkukulang, mga kasalanan, ihingi na lang natin ng patawad. Sana pakinggan tayo ng Panginoon, mapatawad tayo. Kasi wala naman tayong ibang pag-asa pa. Kasi lahat ng bagay dito sa lupa talagang may kawakasan po. Magwawakas po iyan. Isang halimbawa po dyan, marami na pong nauna. Yung mga kayamanan nila, mga pera, kung ano man, ginto, pilak, perlas, kung ano man po. Talagang hindi naman po nila nadala nung sila ay nagpahinga na o pinagpahinga ng Panginoon. Yun po. Kasi ang sabi ng Panginoon, walang malalaglag na maya. Kung hindi itutulot ng inyong Ama sa langit, ganun po ang Panginoon, yung Diyos Ama. Kaya ang ating tiwala po sa Diyos, hindi po sa mga kayamanan na napapawi o na lumilipas o mga bagay na kawakasan. Ngunit sa akin lang kailangan ko lang din ipaalam sa Amerika. Kasi sabi yan ni JFK, if a free society cannot, wala kasi sa akin dito Siguro bukas na lang kasi hindi ako nakaupo sa aking computer Hindi ko man masyado minimemorize yung napakaraming information na kasi masyadong loaded na rin sa isip minsan. Dadaling ko rin dyan sa inyo yung dumaan na dyan sa US Embassy pala. Yung taong may implant device sa kanyang ulo, dumaan na po dyan. Siguro bukas, pagka may time, titingnan ko yung date. Nakadaan na po dyan, mga 2 beses siguro, 3 beses. Tapos yung taong may between sa kanang kamay at kaliwang kamay, dumaan na rin po dyan sa US Embassy. Yung tao din po na may pyramid sa kanang kamay, kaliwang kamay, dumaan na rin po dyan sa US Embassy. Again, panawagan ko lang sa Amerika, wake up. President Trump, sir. Again, you make America great again. And may God strengthen that hand to be strong on the lever of power. Ika nga sabi ni late President Ferdinand Edralin Marcos, the US state visit noong 1982 sa Amerika. Kasi if America fails, then the world is lost. Kasi pagka mag-fail po yung Amerika, marami pong mga mga power na naman, mga power broker. Wala pong kapayapaan. Isa diyang power broker ngayon is China Meron silang BRICS. Yun na nga yung isang secret nila, yung market. This is letter M. If you turn it upside down, will be W. It's war. War, tech, war, tech raw, tech RAM, war of technology. Kasi RAM, di ba may battering RAM? Yun, RAM. Pwede yun. Market is tech RAM. Market is Martech, tech RAM, tapos war tech, yan, tech war, yan, war of technology or technological warfare. So, grabe ang stress ng Amerika ngayon kasi when it comes sa computer expert or sa IT experts, mga kumbaga sa hacker to hacker lang, ang China, they can produce 50 hackers. Yung Amerika can produce only 1. So, the ratio is very, very glaring, the disparity.
the disparity is very glaring. Kasi ang China, yung TikTok na pinoprovide nila, tulad yan yung TikTok sa ibang bansa, puro, ewan ko ba? Pero yung TikTok doon sa loob mismo ng China, yung algorithm nila, talagang mastery talaga. How to dribble the ball, yung mga mastery ba? Parang TikTok to perfection eh. Whereas sa TikTok sa ibang bansa is yung TikTok na ewan. So malulubat na ako. 15% na lang. Maybe I will get back tomorrow sa aking pangako sa inyo. Yung tatlong sungay Yung una, yung palaka, i-wrap up ko na lang. Yung palaka is yung shape. Yung shape po yan ng mga infrastructure, mga edifice. Yun po yan. Yung spirit niya. The knowledge, the design, manifested through edifice of building are very, very apparent and very evident. That means not only structure but then the spirit. Okay? Spirit po. Yung karunungan, kaalaman, mga katuruan. Yan po naka-instill po diyan sa mga edifice na iyan. Not just the structure. So kung ano man po iyang edifice na yan na hugis palaka, at least alam nyo na po kung ano po ibig sabihin nung sinasabi sa Biblia na yung mga espiritu ng demonyo or espiritu ng demonyo ay yung mga palaka. Okay? Kasi ang demonyo hindi naman makagawa ng basta-basta material yan kasi spirit being din yun siya . It's a spirit entity. So kailangan niya sumakay din sa mga bagay-bagay na pang-material tulad niya. Marami pa po . However, pagka loobin bukas, makaupo ko sa computer ko, itatakil ko yan. And America, yung Fate and Destiny of America, yun, just need to wake up. Make America great again, President Trump, sir. May God protect you, may God bless you, and God bless the American people. In whatever historical differences America had, maybe rectify sa present age ngayon. Kasi I know America is struggling, but then siguro it's the best way na mag-wake up kayo. Okay po? Salamat po sa lahat ng mga nag-view sa mga previous ko po ng mga live. Nakakataba po ng puso kasi sa last ko na merong nag-views kaagad yun, 20. So, again, I know the people behind on, but then I do not have resources to find out who they are. Kasi mga powerful po, above po yan sa akin. Beyond po sa power ko, I cannot handle it. I do not have the resources. I do not have the connection. But then, at least na-expose ko naman dito na talagang may political pressure kasi. Not just politics within the Philippines, but then I know geopolitics kasi yun . Dahil sa mga ginagawa kong expose sa Facebook about against Communist China, about sa mga sekreto nila, binubuksan ko sa Facebook. At least alam naman ng Amerika din yan . America knows and the world knows and the world sees. The world sees. And God will not allow na yung evil basta mag-prosper lang. Sabi ng Panginoon in John chapter 16 verse 33, be of good cheer. Kasi I have overcome the world. In the world, meron kayong tribulation . But be of good cheer, I have overcome the world. Yan po ang sabi ng Panginoon. Yan po yung pangako niya. Kasi lang pag sobra po yung pressure, kailangan din natin i-release yung pressure. Kumbaga sa bola, pag sinobrahan mo ng hangin yan, kailangan mo rin po bawasan kasi hindi po maganda. So, nilalabas ko lang po dahil yung ginawa sa akin, dinaanan ako ng bagyo, lahat-lahat, tiniis ko po. Tiniis ko at salamat sa Diyos at nakabili na rin po ako ng tricycle. Yun, second hand, nagawa ko na po. Naawa man ako sa motor ko.
na nilagyan ko ng sidecar, pero salamat po sa Diyos dahil yung motor ko po inaalagaan ko naman, at salamat po sa Diyos dahil kayang-kaya naman ng motor ko. Hindi ko lang siya pinipersa, yung tamang-tama lang, kasi naawa po ako sa aking motor, sa aking kabayo, kasi may edad na po ang aking motor. Ano na po siya, 10 years old na po. Magti 10 years old. Nabili ko po siya way back 2016 na 2010 kasi last time sinabi ko 2010 eh. Sa isip ko 10 years pero ang nabanggit na lobas sa dila ko sa bibig ko was 2010. No. I bought my motorcycle way back 2016. That's May 2016. Ano na siya ngayon, no? 2025 na. Papasok na po siya sa 10 years. So kung 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, oh, that's 10 years nga. Kung bibilangin ko mula 2016. Okay? Salamat po sa Diyos sa maraming bagay at sa mga pagkakataon na makapag-live muli. Sabi nga sa Romans 5 verse 3 to 5, magpasalamat tayo sa mga paghihirap, mga pagsubok, dahil po nakakapagbigay yan ng patibay sa ating pagkatao, sa ating spiritual. So, again, maraming salamat po sa Panginoon, sa mga biyaya, at huwag po tayong matakot. Again, may hamon na po yan kay Lucifer, kay Satan, sa Diablo. Nakapost naman po sa Facebook yung mga tanong ko. Kaso lang, wala pa pong may sumubok na sumagot. Ngayon, i-search na lang po sa lahat po ng resources na pwedeng available sa fingertips ninyo. Mga kung ano man, supercomputer, sige, i-try nyo lang po. At sana, America, if you wanna sponsor, kung merong mag-test dyan sa go ahead. Again, ang pangako lang, merong yung katapatan, yung sinasabing integrity, you walk the talk, yung loyalty, I know also the loyalty. Kasi mahirap po bayaran yun. Sa mundo kasi pagka hindi nababayaran yun, ang mahirap, sisirain ka. I know their games. So, again, salamat po sa Diyos, salamat po sa Panginoon at sa Espiritu Santo. Amen.